Hello mga idol, pasensya na kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload. Meron kasing emergency na nangyari, at saka sobrang busy din kasi, kaya medyo nawalan na ng time mag-edit. Pero dahil ngayon ay okay na ipagpapatuloy na ulit natin ang kwento ni Taxi Yaong. Makikita natin ang mga sundalo ng base militar na handa ng atakihin si Seyaong, anumang oras, habang si Seyaong na nakatayo lamang. Iniisip ni Seyaong na walang limitasyon ang mga sundalong iyon at hindi sila magwawakas at hindi ako makakatakas dito dahil napakaraming sundalong nakapaligid, kaya hinawakan ni Seyaong ang hood ng sasakyan at kanya itong hinablot. Habang ang mga sundalo ay nakahanda ng barilin si Seyaong, habang si Seyaong ay nakahanda na din upang depensahan ang kanyang sarili. Nang may biglang sumigaw ng ceasefire, ceasefire, biglang nanlaki ang mata ni Seyaong sa pagkabigla at iniisip niya ano ang ginagawa ng mga ito. Binuksan nila ang daanan para kay Seyaong. At lumipat ang eksena at ipinakita na ang Pangulo ay nakikipag-usap sa isang komisyoner na nagsabi sa kanya na sinalakay ni Seyaong ang base militar. At sinabi niya na ang mga pulis ay nakastandby sa medyo malayo lamang sa kanya at sinabi ko sa kanila na hindi sila makikisali sa anumang labanan. At wala kaming anumang oras upang mag-react, ngunit nakipag-ugnayan pa rin kami sa base militar sa ngayon. Habang sinasabi niya ito, pinaputol ng Pangulo ang tawag. At mabilis na tinawagan ng Pangulo si Nam Ho-jung at tinanong ng Pangulo si Nam Ho-jung kung nasaan kayo. Kaya sinabi ni Nam Ho-jung na gaya ng sinabi mo, sa oras na ito ay nasa loob kami ng hotel ng base militar. Kasama namin sila Lee Soo-hyun at Lee Soo-ho. Ngunit biglang naputol ang tawag kaya iniisip niya kung ano ang sinasabi ng Pangulo, tiningnan niya ang kanyang telepono. Walang network at iniisip niya kung ano ang nangyayari at sinabi niya sa isang lalaki na nakatayo sa labas na maaari ko bang makita ang iyong telepono. At ipinakita ng lalaking iyon ang kanyang telepono kay Nam Ho-jung at wala ring signal sa teleponong iyon at sa tingin niya kung pareho rin ang kondisyon nito. Najamming ba kami ng network sa mga oras na ito dahil posible na may ilang teknikal na pag-access sa loob ng base, ngunit naintindihan ko na parang may mali. Lumipat ang eksena at ipinakita si Seyaong na nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga sundalo na ito, bakit hindi nila ako inaatake, ngunit pagkatapos ay iniisip niya kung ano ang pagkakaiba nito kung sinubukan nilang pigilan ako, papatayin ko sila lahat. Lumipat ang eksena at ipinakita si Sojung at Sohyun na nag-uusap at sinabi ni Sojung na kinausap ko si Eugene bago ako pumunta dito at sinabi niya sa akin na may magandang plano si Jun Hyuk na tuluyan na niyang pipigilan ang halimaw na si Tak Seyaong at lalapit din siya sa kanila at siya mismo ang babagsak. Sinabi ni Sohyun kung paano ito posible. Sinabi ni Sojung, sinabi niya sa akin na pupunta siya sa kanila na kumakaway ang buntot niya na parang aso. Sinabi ni Sohyun na kung tita niya ang pinag-uusapan ay may pinadala na ang tatay ko sa kanya. Sabi ni Sojung na sa tingin mo ba hindi ko alam yon? Kaya sinabi ko ito sa aking ama yung bagay na yon, pero nung sinabi ko yon kay Eugene, alam mo bang pinagtawanan niya ako? At sinabi ni Soho na narinig niya na dapat ay tinanong mo si Jun Hyuk dahil kung anuman ang alam ni Eugene, lagi niyang sinasabi kay Jun Hyuk kaya dapat may alam siya. At sinabi ni Sojung, akala mo ba hindi ko siya tinanong, pero nung tinanong ko siya nito, sinabi niya, bakit ko naman sasabihin sa'yo, at nagalit talaga ako sa narinig ko. At sinabi ni Sohyun, sa tingin mo ba bago ako gumawa ng isang bagay may magagawa si Jun Hyuk para sumang-ayon si Tak Seyaong sa kanya? Kaya sumigaw si Sohyun na hindi ko alam kung anong ginagawa nila, nagagalit na ako iniisip ko lang sila. Kaya sabi ni Sohyun na kung ano man yon, pero Suho pwede mo ba akong dalhan ng tubig? Nandun sa kotse ko kasi, mabaho yung tubig dito at imposibleng inumin ko. Kaya sabi ni Suho okay tapos sabi ni Sojung na dalhan mo din ako. Kaya umalis na si Suho at sinabi niyang sige. Habang si Suho ay papaalis, nakakaramdam na si Nam Ho-jung na parang may masamang mangyayari. Kaya agad niyang pinuntahan si Sojung at sinabi niyang bumalik na tayo sa kwarto natin. Kaya sinabi ni Sojung kung bakit ngayon. Gusto kong manatili dito kasama si Sohyun, ngunit pagkatapos ay idiniin ni Nam Ho-jung ang kanyang balikat at ibinulong ni Nam Ho-jung na may hindi maganda siyang nararamdaman dito, kaya sinabi niya na sumunod ka sa akin. Habang sila ay nag-uusap tahimik lang silang pinagmamasdan ni Sohyun at nasa isip ni Sohyun ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawang ito. At nagsimula ng maglakad ang dalawa at sinabi ni Nam Ho-jung na kailangan nating dumaan sa landas na ito. Kaya sinabi ni Sojung na hindi ito ang daan papunta sa kwarto natin. Habang nagsasalita siya ay may narinig silang sumigaw mula sa likuran.
Nang marinig ito, parehong silang natakot, kaya sinabi ni Nam Hojung bilisan mo at umalis na tayo, at nagsimula silang tumakbo palayo doon. Lumipat ang eksena, at ipinakita sa amin si Suhyun na sa mga oras na ito ay nakadapa sa sahig, at nang siya ay lumingon biglang nanlaki ang kanyang mga mata. At maya-maya at biglang dumating ang kanyang mga bodyguard. At sinabing anong nangyari, maayos ba ang lahat? Ngunit sa sandaling iyon, bigla silang nakaramdam ng takot nang makita nila si Seyaong na nasa harapan nila. Habang hawak-hawak si Suho sa ulo gamit isa niyang kamay. Tinitigan ni Seyaong si Suhyun na may nanlilisik na mga mata, takot na takot si Suhyun. Pagkatapos ay biglang binitiwan ni Seyaong si Suho sa harapan ni Suhyun, nang kanya itong tingnan nakita niya ang bugbog saradong mukha ni Suho at wala ng buhay. Dahil sa sobrang takot, tumakbo palayo si Suhyun, habang siya ay tumatakbo pinagmamasdan lang siya ni Seyaong na may seryosong ekspresyon, at agad nakapunta si Suhyun sa kanyang mga bodyguard. Ngunit bigla siyang nagulat ng tamaan ang isa sa kanyang mga bodyguard nang lumilipad na espada ni Seyaong. At biglang bumulagta ang isa sa kanila, habang nakatusok ang espada ni Seyaong sa ulo ng mga tauhan ni Suhyun. At makikita natin ang galit na ekspresyon ni Suhyun. Kaya naghanda sila upang atakihin si Seyaong. At isa sa mga tauhan ang nagsabi ng fire. At agad nilang pinaulanan ng hand grenade launcher si Seyaong, habang si Seyaong ay nakatayo lamang at parang baliwala lang sa kanya ang mga ito. At makikita natin na may isang malaking pagsabog na nangyari sa isang building na kung saan naroroon ang ating bida. Lumipat ang eksena, ipinakita ang chairman. Si Chairman Lee, na ama ni Sohyun, ay nagmamadaling pumunta patungo sa kanyang anak dahil sa sobrang pag-aalala nito. At nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isa sa kanyang mga tauhan. At tinatanong niya kung ano na ang nangyayari, ngunit sinagot lang siya na hindi sila pinapayagan na pumasok. At hindi sila interesado na pakinggan ang kanilang paliwanag, at biglang nagulat ang chairman dahil sa kanyang narinig. Sinabi rin namin sa kanya ang tungkol kay Lieutenant Colonel Kisler, ngunit wala itong silbi. Galit na galit si Chairman Lee pagkatapos marinig ang lahat ng ito, at sinimulan niyang murahin si Kessler sa kanyang isipan habang kinakagat niya ang kanyang mga ngipin. Lumipat ang eksena, ipinakita si Suhyun na mabilis na tumatakbo palayo doon. Upang tumakas, ngunit maya-maya lang ay may bilang sumabog sa kanyang likuran. At nang nawala ang usok lumabas ang ating bida na may seryosong ekspresyon. At agad niyang tiningnan si Suhyun. Habang si Suhyun ay tumatakbo, biglang pumasok sa isip niya si Sujong. Agad siyang pumunta sa kwarto ni Sujong. Ngunit pagbukas niya ng pinto, siya ay nagulat nang nakita niyang walang tao sa kwarto. Galit na minumura niya si Sujong, bakit mo nagawa sa akin to? At bigla siyang nakarinig ng boses nang tingnan niya ito, nakita niya si Seyaong na papalapit na sa kanya. Dahil sa sobrang takot biglang napaupo sa sahig si Suhyun. Nang makalapit na si Seyaong ay bigla niyang tinawag ang pangalan ni Sohyun. At sumagot naman si Sohyun ng Seyaong habang ito pinagpawisan at kinakabahan. At sinabi ni Seyaong, bakit kailangan kong gawin ang lahat ng ito? Naiintindihan mo ba kung bakit ko ginagawa ito? Naiintindihan mong mabuti ang punto ko? At ipinakita sa amin ang isang eksena noong 3 taon na ang nakakaraan nang may pupuntahan si Seyaong, marami siyang papel na dala sa kanyang kamay at medyo gumaan siya. Nabangga ni Seyaong si Sohyun, ngunit agad itong humingi ng tawad dito. At nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad kasama ang isang babae na pinakita na dati sa flashback, at tinanong ni Dahon si Sohyun kung ano ang nangyari. Ngunit si Sohyun ay walang kibo habang pinagmamasdan nila sila Seyaong at ang kanyang kaibigan. Napapaalis at masayang nag-uusap. Tila si Sohyun ay galit na galit dahil sa nabangga siya ni Seyaong, sa isip niya inaasar siya nila. At dito nga ipinakita sa atin si Sohyun na binubugbog si Seyaong at pinatong niya ang paa niya sa mukha ni Seyaong at sinabing itaas mo ang ulo mo, sabi ko itaas mo ang ulo mo bastard. At sinipa niya ng malakas ang mukha ni Seyaong at sinabi niyang nagsisimula pa lang tayo at hindi ka dapat nakakaramdam ng sakit ngayon. Kaya huwag kang mawalan ng malay, ngunit sa mga oras na yon si Seyaong ay hindi maigalaw ang katawan. Hey Seyaong, sabi ni Sohyun sa kawawang si Seyaong. Kilala mo ba kung sino ako? Ngunit sabi ni Seyaong na hindi ko alam. Nahihirapan siyang sabihin ito, ngunit sa isip niya ay sinasabi niya na syempre alam ko kung sino ka. Ngunit isang beses lang kami nag-usap bago ngayon. Hindi ba tayo nag-aaral sa isang klase pero hindi pa rin kita nakakausap?
Kaya pagkatapos marinig ito ay sinabi niya, hindi mo ba ako kilala? Tapos sabihin mo sa akin kung bakit mo hinarangan ang daanan ko. Alam mo bang sobrang naasar ako pag nakikita kita? At hinawakan niya ang buhok ni Seyaong at binuhat siya at sinabing ano. At sinabi ni Seyaong hindi ko ginawa iyon, never kong ginawa sa'yo yon. At sabi ni Sohyun hindi mo ba ginawa yon? Nakalimutan mo na ba hinarang mo ako sa hallway? Kaya nagulat si Seyaong sa narinig niya at sinabi niyang para lang ba ito doon? At ginagawa mo lahat ng ito para lang doon? At sinabi ni Sohyun anong sabi mo na para lang sa doon? Hindi mo man lang ba naintindihan na tinulak mo ako? Hindi mo man lang tinatanggap ang pagkakamali mo at sinimulan na niyang sampalin ng malakas si Seyaong. Naiintindihan ni Seyaong na hindi siya handang makinig sa anumang paliwanag o dahilan. Gusto lang niyang gamitin ang pangyayaring iyon para patayin ako. Kung tutuusin, paano kayang pumatay ng isang tao para sa isang maliit na bagay? At hindi sila nag-iisa, syempre 7 tao ito. Ngunit pagkatapos ay narinig nila ang isang boses mula sa likuran, tumigil kayo, at ito ay ang babaeng kaibigan ni Seyaong. Nang makita siya, si Sohyun ito ay nagsimulang ngumiti at sinabi na narito ka na, sa wakas ay nakarating ka narito. Muling nalipat ang eksena. Nag-ipon ng lakas ng loob si Sohyun at sinabing patayin mo na ako. Kung malakas ang loob mo, patayin mo ako. Sabi ko patayin mo na ako. Kaya sinabi ni Seyaong na huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang sumigaw ng labis. Papatayin kita syempre. Kaya sabi ni Sohyun tandaan mo kung ako ay mamatay ay papatayin din ang taong tinatawag mong tiyahin. Dapat mong malaman ang tungkol dito dahil hindi siya mabubuhay. Akala niya nang dahil sa sinabi niya ay matatakot na sa kanya si Seyaong. Kaya't ang pagkarinig nito ay nagsimulang manginig si Seyaong. Kaya sinabi ni Sohyun na ngayon ay naintindihan mo na kung paano gumagana ang mga bagay. Ngayon tandaan mo na kung papatayin mo ako ay papatayin din siya. At ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa iyo. Hinawakan ni Seyaong ng mahigpit ang kanyang espada. At hanggang ngayon ay walang ginagawa si Seyaong dahil alam niyang kung gagawin niya ito ay nasa panganib din ang kanyang tiyahin. Ngunit pagkatapos ay tinawag ng isa sa mga tao ng US Army si Tak Seyaong sa tagapagsalita at sinabing si Tak Seyaong, ang iyong tiyahin na kasalukuyang nakatira sa Los Angeles ay nasa kaunting panganib ngunit ngayon ay naibigay na namin ang kanyang kaligtasan. Nang marinig ito ni Sohyun, akala niya ito ay ginawa ng kanyang ama, alam niya na kahit US Army o kung ano paman ang tawag sa kanila basta pakitaan mo ng pera sila ay susunod na parang mga insekto. At ay sobrang laki ng kumpiyansa ni Sohyun na hindi siya papatayin ni Seyaong at sinabi niyang anong nangyari, bakit ka huminto? Ngayon subukan mo kong patayin, sabi ko patayin mo ako. Ngunit sinabi ng isang sundalo sa isang megaphone na Mr. Tak huwag kang mag-alala, ang US government ay sisiguraduhin na walang mangyayari sa iyong tiyahin. Ang US Army ay inaalagaan ang kanyang kaligtasan at gusto namin ipaalam sa iyo na siya ay naka-evacuate na sa ligtas na lugar sa ilalim ng aming protection na kahit sino ay hindi siya masasaktan. Nang marinig ito, lahat ng ngiti sa mukha ni Sohyun ay biglang nawala at ito ay biglang napalitan ng takot. Sa mga oras na ito, galit na si Seyaong dahil ginawang dahilan ni Sohyun ang kanyang tiyahin at ngayon ay iniisip ni Sohyun sa kanyang isipan ang mga sinabi niya kanina. Na tila hinahamon niya si Seyaong na siya ay patayin at mukhang ito na ang oras niya. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang tao na umiinom ng alak, ang pangalan ng taong ito ay si Paul, at sinasabi niya sa kanyang kausap na good job dahil nagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Ang pamamaraan sa pagkontrol sa target ay sa pamamagitan ng pagtali sa kanyang pamilya. At sinasabi ng kanyang kausap sa telepono, na ngayon lang namin nalaman na ang isa sa mga evacuees sa hotel ay anak ng chairman mula sa Korean Secret Service, pati na rin ang anak na babae ng President-elect. Tinanong ni Paul ang kanyang kausap sa telepono kung sinusunod mo ba ang kanilang plano sa kaligtasan. At sumagot ang kanyang kausap ng hindi. Sa ngayon sila ay nagre-request ng helicopter para sa kanilang kaligtasan sa pag-evacuate mula sa base na. Kaya't mabuti, ang sabi ni Paul sa kanyang kausap, kung ganoon niya ang isang boses ay nagmumula sa kabilang panig kaya dapat na lamang natin silang maging abala sa ngayon at bigyan sila ng paglikas. Masasabi mo rin na maaaring maging malaking problema sa amin ang anak ni President-elect at nandyan din ang Secret Service, kaya ayokong maghinala sila sa amin. Kaya sabi ng lalaking kausap niya sa phone, ano ang gagawin natin? Kaya sinabi ni Paul na tuparin ang anumang hinihingi nila,
tumawag ng helicopter para sa kanila at hayaan silang pumunta kung saan nila gustong pumunta at makakarating ako doon bukas ng umaga. Kaya hanggang makarating ako doon, sabihin sa kanila kung ano ang sinasabi ko sa'yo. Kaya sinabi ng lalaki na okay. Sinasabi ni Paul sa kanyang isip na Mr. Tak gusto kang makita ni Uncle Sam habang nakangiti na parang halimaw. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang mga sundalo, maririnig ang napakalakas na pagsigaw mula sa itaas ng gusali. At ang mga sundalo sa baba ay tila walang pakialam dahil yun ang utos sa kanila ng kanilang nakatataas. Pagkatapos ay makikita natin na pinutol ni si Yaong ang isang braso ni Soo-hyun habang makikita natin na namimilipit sa sakit si Soo-hyun dahil sa pagkawala ng kanyang braso at pagkatapos ay naisip ni si Yaong na putulin ulit ang kanyang paa at dito. Makikita natin na napasigaw si Soo-hyun ng napakalakas dahil sa sakit na kanyang naramdaman at pagkatapos makikita natin si Soo-hyun na umiiyak at nagmamakawa na siya ay patawarin. Ngunit ang ating bida ay walang pakialam sa kanya. Kaya kanya itong tinawag ng Lee Soo-hyun habang si Soo-hyun ay tila hindi na makapagsalita dahil sa sobrang takot na kanyang nararamdaman. Pagkatapos ay tinanong ni si Yaong si Soo-hyun, "Bakit mo ginawa yon?" "Para sabihin ko sa'yo gusto ko gawing mabiis at madali ang pagpatay ko sa'yo. Ayokong bigyan ka ng matinding sakit pero napag-usapan mo ang tungkol sa tiyahin ko." Sobrang nagalit talaga ako pagkatapos kong marinig yon. Kaya ngayon karapat-dapat ka sa lahat ng ito, gawin mo ito, alam mo rin ito, ngunit alam ko talaga na hanggang sa huli ay magiging katulad mo ang iyong pag-ugali, na walang takot sa sinuman at ikaw ay nakahihigit na parang ikaw ay isang hari o isang dakilang hari. Alam kong hindi ka matatakot at hindi mo matatanggap ang iyong mga pagkakamali. Kaya nga may pinaplano akong espesyal para sa'yo kasi napaka-espesyal mo talaga at least dapat napakahabang paalam. Ayokong magpaalam sa'yo ng isang magandang paalam. At biglang may lumabas na apoy sa kanyang espada, at syempre ito ang unang pagkakataon na nakita natin siyang gumamit ng kapangyarihang ito. Nagliyab ang espada niya at kanyang sinunog ng buhay si Soo-hyun, kagaya ng ginawa sa kanyang mga magulang na namatay dahil sa pagkasunog. Lumipat ang eksena at muli ipinakita sa social media. Kumalat ang balita sa buong social media na si Tak Se-young ay pumasok sa base militar ng US. Pinag-uusapan ng mga tao na tuluyan ng nabaliw si Tak Se-young at pumasok na siya sa US base, pero ano ang ginagawa niya sa loob? At ganito ang usapan nila na baka ni-raid niya ang US base. Ito ay nakakaninip na bagay na hindi mo kailangan mag-alala tungkol dito. At lumipat ang eksena kung saan makikita natin si Chairman Lee na ama ni Soo-hyun. Dumating doon si Chairman Lee, sumigaw siya, "Sabi ko tumabi ka at papasukin mo ako." Pero sabi ng lalaki doon, hindi ka daw pwedeng pumasok. Kaya sabi ni Chairman Lee, "Kilala mo ba kung sino ako? Kung ayaw mong mawala ang lahat, tumabi ka." Sabi ko tumabi. Pero hindi kumikibo ang lalaki. At pagkatapos ay biglang lumipat ang eksena at makikita natin si Soo-hyun na sumisigaw ng pangalan ng kanyang ama, ngunit sinunog siya ng buhay ni Tak Se-young. Sumisigaw siya, buhay pa siya at natuto si Tak Se-young dito tulad ng pagsunog ng sarili ng kanyang mga magulang. Sabi niya, "Ngayon ay makikita mo na siguro, ngayon ay medyo mararamdaman mo na ang naramdaman ng aking mga magulang." Lumipat ang eksena at ipinakita sa atin ang parehong pulis na pumipigil kay Chairman Lee sa oras na ito at iniisip niya sa kanyang isipan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito sa akin. Hindi dapat ako na-promote, bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? At sinabi ng pulis na patawarin mo ako, ngunit nakatanggap ako ng utos mula sa itaas, kaya hindi ka namin matutulungan. Habang sinasabi niya ito, sinampal ni Chairman Lee ang kanyang mukha at sinasabi kung ano ang ginagawa mo. Ngunit kahit ganoon ay hindi itinataas ng pulis ang kanyang kamay sa kanyang harapan at hiniling sa kanyang mga kasamahan na umatras. At sinabi ng pulis kay Chairman Lee na napakatalino mong tao, alam mo kung paano gumagana ang mundo, tama? Ano ang maaasahan ng isang tulad ko na sumasalungat sa utos ng chairman? Tapos sabi ng chairman, ano naman ang pake mo? Sinabi ng pulis kay Chairman Lee, kung anuman ang sasabihin ko sa'yo, mangyaring huwag kang magalit dahil anuman ang iyong ginagawa, dapat mong talakayin ito sa mga taong may katayuan. At hindi sa akin. Ngunit alam niyong lahat ang mga bagay na ito, wala na tayong ibang pagpipilian. Maging ang buhay namin ay nasa malaking panganib sa panahong ito, ngunit wala akong magawa. Kaya sinabihan ng chairman ang isa sa kanyang mga tauhan na ibigay sa kanya ang telepono. Ibinigay sa kanya ng lalaki ang telepono at sinabi ng pulis na, "Chairman sir,
Ang mga signal ng lahat ng mga telepono dito ay naharang, kaya kailangan mong pumunta sa malayo mula dito upang tumawag. Ngayon ay lalong nagalit si Chairman Lee at umalis na siya doon. Lumipat ang eksena at ipinakita sa amin ang police commissioner na nagsasabing ang vice chief na si Nam Gi-jung ay na-secure at dinala siya sa isang ligtas na hotel sa malapit. Kaya sabi ng Pangulo, napakahusay ng iyong trabaho, ngunit dapat mong tandaan na ipakita sa kanya ang buong paggalang at hindi siya dapat mag-alala. At sabihin mo sa kanya na pupunta ako upang makilala siya sa lalong madaling panahon at hanggang doon ay dapat niyang hintayin ako. Sinabi ng Commissioner yes po na intindihan ko, pagkatapos sinabi ng Presidente na dadalhin ko din yung details ng Secret Service. Kaya sa tuwing pupunta ka sa kanyang lokasyon, manatili sa kanya dahil kailangan mong makipag-ugnay sa kanya para sa akin, at sumagot ang Commissioner ng opo na intindihan ko. Ang Presidente ay napapaisip kung ano na kaya ang kalagayan ng kanyang anak na si Soo-jung. Maya-maya ay biglang pumasok ang kanyang sekretary at inuulat na meron po kayong tawag sa telepono. Galing sa agent na si Nam Ho-jung. Pagkadinig ng pangalan ng agent bigla siyang sumigaw ng malakas. Ano pang ginagawa mo, kunin mo agad ang telepono, sabi ni Mr. President sa kanyang secretary. Pagkasagot ng Presidente agad niyang tinanong si Nam Ho-jung. Kung okay lang ba ang anak ko? Kaya't sinabi ni Nam Ho-jung na dapat huminahon si Mr. President, si Soo-jung ay ganap na maayos at pinakausap niya si Soo-jung sa Pangulo. Sinabi ni Soo-jung na, ayos lang ako daddy, hindi mo kailangang mag-alala. Sinabi ng Presidente, hindi ka ba nasaktan? May nangyari ba sa'yo? Kaya sabi ni Soo-jung, ayos lang ako, naramdaman namin na may darating na panganib kaya lumabas kami. Kaya sinabi ng Presidente, okay, pwede mo bang ibigay kay Agent Nam Ho-jung ang telepono, gusto ko siyang makausap. At agad na ibinalik ni Soo-jung ang telepono kay Nam Ho-jung. Sinabi ng Presidente na saan ka ngayon? Kami ay nasa helicopter, makakarating kami sa isang malapit na helipad at plano naming lumipat ng maingat sa ngayon. At agad namang sinang-ayunan ng Presidente na tama yan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.